Hello everyone, welcome to my vlog. My name is Debbie and today I'm here to talk about my calorie deficit journey so far. How I started, why I started, what my life looked like before, the challenges I had, and where I am now. Hopefully this vlog can inspire you to start your fitness journey also, and if you're someone who's starting their calorie deficit journey, I would have like a little bit of tips din siguro. And yun nga, yung kung paano ako nag-start ng journey ko. Maganda rin na bumalik ako mag-YouTube na halfway na ako sa journey ko para at least meron akong medyo may result na akong papakita sa inyo. So, before my journey, a little background lang. Hindi naman ako talagang tabain before, as in, hindi ako mataba, pero hindi rin ako fit na may muscle. Parang skinny fat, kumbaga. And then, I got pregnant in 2014, gave birth in 2015, so I was 24 then. Bata pa ako noon nung first pregnancy ko. So, I bounced back immediately. Talagang 1 month after, wala na ulit akong tiyan, ganun. And then, after my second born, 2017 ako nanganak. 2018 onwards, lumaki na ako ng lumaki. Tapos 2018, I started a different diet. Tapos, nung pandemic ng 2020, lumaki ako ulit until lumaki na ako ng lumaki. And then, in 2024, again, nabuntis ako with my youngest. And then, November 2024 ako nanganak. And then, I started my calorie deficit journey in May of 2025, nung 6 months na siya. 2022, malaki na talaga ako. Siguro around 75 kung ako nagkakamali. Baka wala pa namang 80 nung time na yun. Pero malaki na talaga ako. Tapos, that's the time also that I transitioned to working from home. Hindi na ako corporate. So, wala na talaga akong outside activities. Kung meron man, magpipick up lang ng kids sa school. Nakakotse naman ako. Tapos, sometimes may small errands. Tapos, sometimes grocery runs. Pero hindi rin talaga madalas. As an introvert girly and a work from home girly, hindi rin talaga ako effort na to do outside activities kasi ayoko din naman. Talagang sobrang wala akong activities, hindi ako active sa lifestyle ko. And then 2023, bumili kami ng bahay. So, sobrang stressful for me yung mga process and all. So, lumaki ako lalo. And then, pero nung time na yun, nagtatry ako mag-portion control. Pero parang mali yung ginagawa ko. I lost some weight, pero konti lang. As in, siguro mga 4 or 5 kilograms lang. Buong year. And then, 2024, around Feb or March, I got pregnant. And then, actually, nung nabuntis ako sa last kong baby, sa youngest ko, I actually even lost weight. When I got pregnant, I was like 84 kilograms. That was my heaviest, I think. Tapos, bumaba ako to 75 kasi nung first trimester ko, wala akong natotolerate na food. As in, lahat sinusuka ko and all. But then after my first trimester, so second trimester, third trimester, I was feeling good. So, lumaki na ako ulit na lumaki kasi natotolerate ko na yung mga food na kinakain ko. And I wasn't even like eating more veggies and all. Talagang kinakain ko lang kung ano yung gusto ko. Nung nanganak ako, I was around 80 kilograms. And then, sabi ko pa noon, confident pa ako na, hindi, mag-breastfeed naman ako. So, hindi ako tataba or papayat ako agad, ganyan. Kasi that's what happened sa firstborn ko. Hindi nangyari until lumaki na naman ako ng lumaki until nag 6 months yung youngest ko, I was at 80 kilograms. So that's when I decided nung nag-start na siyang kakain na I would do calorie deficit kasi I cannot stay like this na lumalaki ako ng lumalaki kasi paano pag 2 years old na siya tapos hahabulin na siya and all. Hindi pwedeng hihingal-hingal ako. I realized din sa senior years ko, hindi pwede na I will be the reason na hindi ma-achieve nung kids ko yung full potential nila kasi iisipin pa nila ako. Hindi ganun yung magiging case. I decided that's why I took this action na to live a healthy lifestyle. That was really my turning point when I decided. As I mentioned earlier, I have tried diets before. So mga 2018 yun. I tried low carb intermittent fasting. I tried the combination. I tried keto. I tried portion control in 2023. But nothing really worked for me and it made me feel worse. Lalo na nung low carb, LCIF and keto kasi bawal sa diet na yun, bawal lang sweets. I really have sweet tooth. Ilayo mo na sa akin yung alak, ilayo mo na sa akin yung mga pizza, pasta and all. Pero yung mga cake, ice cream, cookies, yun talaga yung nagpapasaya sa akin. It was a bad diet for me.
Kasi nga, hindi ako makapag-stay away sa ganun. So what made me choose calorie deficit was realizing that I don't have to give up those kinds of food. So I can still eat cake, I can still eat ice cream, I can still eat chocolate, I can still eat cookies. Basta pasok siya sa daily caloric limit ko. So that's when it clicked for me na this could actually be sustainable for me, for my food preference also. Things started to figure out my daily calorie limit. I used a TDEE calculator. There's a website, I'll just flash it here sa screen. You just have to input your age, height, activity levels. Pero, ang case ko kasi iba, hindi siya normal case kasi I was 6 months postpartum, I'm still breastfeeding. Ang binigay sa akin ni TDE calculator is around 1.4 to 1.6 yata. Pero I asked ChatGPT, tapos sinabi ko na breastfeeding nga ako and postpartum 6 months. So, ang binigay sa akin ni ChatGPT is 1,800 calories. Deficit na yun. I tried 1.8 first kesa mag 1.4 ako kasi ayokong mag-dip yung milk supply ko. Sabi ko, kung hindi gagana, then ako mag 1.4 to 1.6. Gumana naman siya. So, I stayed with 1.8. Getting started, I only needed kitchen scale para ma-weigh ko yung food ko. Ang app na ginamit ko is MyFitnessPal app. Yung iba, dun din nagbe-base ng caloric limit nila kasi nagko-compute din si MyFitnessPal. But in my case nga, wala naman dun yung pwede mo i-select nyo kung breastfeeding ka ba or postpartum ka ba. So, nag-stick ako sa suggestion ni ChatGPT. I think the hardest part for me in the beginning was getting into the habit of weighing my food. Kasi isipin mo, nandun na yung food sa harap mo. Pero kailangan mo pang timbangin, kailangan mo pang ilista, kailangan mo pang i-figure out kung ilang calories siya and kung pasok ba siya sa calorie limit mo. Pero, that was just from the start. Kasi, after siguro mga 1 week, sanay na ako kasi alam ko na 120 grams of rice is just this much calorie. Kunyari, 120 grams of your protein is just this much calorie. Tapos, kung gulay, kahit madami, hindi ganun kataas yung calorie. So, natatansya ko na siya in my head that, ito 400 to 500 lang. That was just the hardest part for me in the beginning. Pero, over time, nakuha ko din yung, naging routine na lang siya sa akin, na kung ano man kakainin ko, titimbang ko. So, kahit magkakain ako ng Cheetos, kukuha ako ng bowl, lalagay ako ng 20 grams, ilang grams. Kahit popcorn, maglalagay ako ng bowl sa timbangan, lalagay lang ako ng ilang grams. Diretso na siya, ililista ko na siya sa MyFitnessPal na app. And then, si MyFitnessPal na app, ibabawas na niya yun, yung nilista mo sa daily calories mo na kailangan. So, makikita mo kung, kunyari, dinner time na, may 800 calories ka pa o kaya dinner time na 400 calories na lang natitira sa'yo para ma-fit in mo yung huli mong kakainin for dinner sa budget mo for the days. It was a struggle at first pero pag nakuha mo na yung routine, madali na lang talaga siya. Food and lifestyle adjustment. A lot of you na nagme-message sa akin is nagtatanong kung ano yung rice replacement ko or kung nagra-rice pa rin ba ako. I still do eat rice and I still eat white rice. Hindi ako nag-brown rice, hindi ako nag-red rice, hindi ako nag-black rice, hindi ako nag-adlay, hindi ako nag-quinoa, wala akong rice replacement at all. I still eat white rice. Walang problema sa akin. Kasi nga dati, nag-LCIF ako dun nga wala talaga kanin at all. So, it wasn't really an issue for me kasi 120 grams of rice per meal is enough for me. So, ang breakfast ko, hindi naman siya masyadong heavy. So, sometimes I do have rice sa breakfast, pero most of the time hindi. Ngayon, protein shake na ako for breakfast. Pero before, nung hindi pa ako nagpo-protein shake, mga toast, ganyan, hindi talaga ako more on rice. So, nag-rice ako lunchtime na, 120 grams. And then dinner, either magra-wrap ako, yung tortilla wrap, or mag-rice pa rin ako. Wala talagang elimination akong ginawa dito sa calorie deficit. Just mindful of my portions. Pag 120 grams lang. Kunyari, mas gusto ko ng konti yung ulam, 130 grams, ganyan. Basta pasok pa siya sa calorie budget ko for the day. Pwede ko siyang kainin. Isa pa nga sa adjustment ko nung nag-calorie deficit ako was increasing my protein. I realized hindi pala ako kumakain ng enough protein. First 6 weeks ko when I started calorie deficit. So that was around 2nd week of May kasi. Hanggang end of June, I was so strict with following my calorie deficit. Talagang nakatimbang lahat ng food ko. Kahit yung, kunyari, titikim ako ng ice cream, isang kutsara, ganyan. Nakalog yun. Para lang alam ko kung ano yung pakiramdam sa katawan ko nang naka-deficit ako. Yun nga, pero I still allow myself sweet treats, mga isang bite ng cake, or 1 to 2 bites of cake kung hindi enough ma-satisfy yung craving sa 1 bite. Yun nga, I still made sure that everything I eat is pasok sa calorie
deficit ko. After yung 6 weeks ko, nag-incorporate na rin ako ng daily walks. Ano yun July, so medyo maulan. Pero pag nakapag-start na ako, kunyari nag-start ako, hindi naman umuulan, tapos naabutan ako ng ulan, itutuloy ko pa rin yun. Dapat maka at least 45 minutes ako. Pagdating ng August, nag-go 1 hour walk na ako. Also, pagdating ng August, doon ako nag-incorporate ng weights, pero hindi pa ako consistent Until ngayong September, actually, hindi pa ako consistent. Wala akong excuse para doon, pero dapat talaga maging consistent na ako sa weightlifting kasi I have already lost 13 kilograms and gusto ko sanang ma-define yung muscle ko and hindi magsag yung skin ko. Kaya gusto kong mag-incorporate ng weights. Tsaka para din stronger ako, mabuhat ko pa yung anak ko, medyo mabigat na rin siya. My progress and challenges. I started seeing results not until mga 1 month pa. Tapos nung time na yun, ako lang din nakakakita, ako lang din nakakapansin na lumuluwag na yung mga damit ko, ganyan. May galaw naman sa scale the first month, pero hindi ganun kalaki. So, nung una ako lang nakakita, pero hindi ako na-discourage. Talagang naisip ko, trust the process lang lalabas din tong result, mapapansin din ng iba. Sa una naman talaga, ikaw lang makakapansin kasi katawan mo yun syempre, 'di ba? So, I just trusted the process, kept going, and then eventually, nakikita na ng iba. So, doon ako mas lalong na-motivate na ituloy pa. Doon din ako mas nanghinayang kumain ng mga calorie-dense food kasi naisip ko, sayang na yung progress ko napapansin na ng iba Sayang yung progress ko, laki na nang nawala So, mas nakaka-motivate siya pag napapansin na ng iba. Isa din sa mga unang challenges ko, kasi nga nung 6 weeks, for 6 weeks, as much as possible, hindi kami kumakain sa labas. Kung kakain kami sa labas, as may dala kaming timbangan Parang ang naisip kong kinainin namin, Davao Tuna Grill kasi meron dun na tuna. Tapos, grill nga sila. So, hindi siya fried. So, mas okay yun. May dala-dala kaming timbangan pagkakain kami sa labas para ma-weigh pa rin namin yung rice namin, yung protein namin, yung sabaw namin, para nakalag siya. Tapos, we made sure pagkakain kami sa labas, lunchtime, para marami-rami pa kaming budget for the calories. Liliitan mo na yung dinner mo kung naka-over ka ng lunchtime. Kenny Rogers, Mang Inasal, SNR, yung rotisserie chicken, yun. Tapos, breast part lang kinakain namin. Tapos, funny thing about SNR, yung salad, akala ko syempre, mababa naman ang calories ng salad diba? Kasi puro gulay yan Tapos, may mga chicken siya, tapos chicken breast pa. Pero pag nilag mo siya, sis, parang kang kumain ng cheesecake. Kasi, yung dressing niya, mayonnaise base. Isa yon sa isipin nyo pagka naka-calorie deficit kayo na mahirap talaga kumain sa labas. Yan yung mga struggles pagkakain sa labas kasi hindi mo alam paano pin-repair yung food mo. Kaya hindi ko talaga sinasuggest na kumain sa labas, lalo na sa first 6 weeks of your calorie deficit journey. So, where am I now? I'm here. Where am I now? I'm here. I already have lost 13 kilograms. Physically, I feel so much better. I can move more easily. Kahit wrestlingin ko yung mga aso, kahit wrestlingin ko si Peter, sobrang gaan na sa pakiramdam. As in, kaya kong gumalaw-galaw ng hindi ako nahihirapan, hindi ako nahinihingal. Tapos, long walks don't bother me anymore. Dati, ba't dito ka nag-park, layo-layo sa entrance, ganyan. Ngayon, ang maririnig mo sa akin, dun pa ako sa para mas marami tayong steps, ganyan. Ganyan na talaga ako ngayon. As in, mas na-appreciate ko na yung long walks, lalo na kung yung area is mapuno, ganyan, or nature, para may fresh air din, ganyan. Sometimes, I even walk with my baby, lalo na pag nasa common yung mga kids. Kasi nare-realize ko, yung common nila, 30 to 45 minutes silang nandun. Tapos, nasa kotse lang ako, nagsiscroll sa phone. It's not very productive. So, ang ginagawa ko, pagka nasa common sila, lalabas ako ng kotse, si Peter lumalabas din ng kotse para tipid din kami sa gas, din na off yung kotse, 'di ba? Nakakatipid din kami sa gas. Tapos lalakad lang kami. Siguro mga 40 minutes din na yun, nakakaano din ako. 3,000 steps na hindi ko makukuha yung steps na yun kung nasa kotse lang ako nag-scroll, 'di ba? May fresh air ka na, may movement ka pa, 'di ba? Tapos, simula nung
pumayat na ako, hindi na ako hinihika, hindi na ako ina-allergy. Dapat nga masikain ako kasi naglalakad ako, minsan hinihingal ako. Pero hindi na talaga. I prefer talaga yung morning walk para may sunlight. Pero kung hindi kaya, afternoon ganyan. Kung hindi talaga kaya, evening. Ayoko sana ng evening kasi maulan ngayon. So may mga palaka, tapos may mga insekto sa park, ganyan. Pero kung walang choice, edi kung yun lang talaga yung available time, okay lang yun. At least nakakagalaw tayo, 'di ba? Yun yung mga nagbago sa akin when I did calorie deficit. Tapos sa mga non-scale victory, I think back in 2023, meron akong mga damit na binili na akala ko kasya siya sa akin. Tapos pag uwi, hindi pala. Tapos I just kept it in my closet. Tapos sabi ko, hindi, pag pumayat ako, masusuot ko yun. Tapos ngayon, nasusuot ko na sila. Tapos hindi sila hapit. Malapit na nga rin silang lumuwag sa akin eh. Pero, 'di ba, at least ang sarap sa feeling na talagang pumayat ka na, kasya na yung mga maliliit na damit sa'yo. Dati, double X, triple XL, tas ngayon, minsan medium, kasya na sa akin, ganun. So, ang sarap talaga sa feeling. Tapos, parang ang gaan-gaan ng katawan mo. Hindi ko siya ma-explain in a way na mai-entice kayo, pero ganun talaga yung pakiramdam ko. Sobrang gaan ng pakiramdam ko. Ang sarap ng pakiramdam ko. Tapos, wala na rin ako masyadong headaches. Ano na lang, pag nakukulangan ako ng tulog. Which is very rare kasi ang ganda na ng tulog ko ngayon dahil nga gumagalaw-galaw ako. So, parang pag natutulog ako, mas mahimbing yung tulog ko. Kumbaga. Advice sa mga gustong mag-start ng calorie deficit journey. Lock in for the first 6 weeks. I-weigh nyo lahat ng food nyo. Iwasan yung kumain sa labas kasi nga may mga hidden calories na hindi nyo alam kung paano prepare yung food nyo. Try to eat more nutrient-dense foods rather than calorie-dense food. Kasi, kaya ko siya in-advise. Kasi pag nakita nyo yung result in the first 6 weeks and then nakita rin ng iba, tapos sinabihan kayo na, uy, pumayat ka na, uy, parang pumapayat ka, mas lalo kang ma-motivate. Uy, oo nga, no, napapansin na ng iba, tuloy-tuloy ko na. Kasi sayang naman yung progress ko, ganyan. Mas mabilis ka kasi talagang papayat pagka first 6 weeks you lock it in. Yung iba nga talagang naka-meal prep for the first 6 weeks, pare-parehas ng kinakain. So, kung hindi mo kaya yun, okay lang naman. Basta talagang nalalag mo yung food mo, talagang sumusunod ka sa deficit mo on the first 6 weeks. Yun siguro yung talagang maa-advise ko for someone who will start. And then kasi pag first 6 weeks ka din, tapos naka-calorie deficit ka, since strict, clean, mararamdaman mo yung feeling na, okay, ito pala yung feeling ng calorie deficit. Hindi ka gutom. Actually, minsan yung 1.8 ko, hindi pa nauubos. Minsan 1.5, minsan 1.6, ganyan lang yung nakakain ko. Busog ako noon hindi ako yung parang nag-crave pa for something. Minsan nag-crave for sweets, pero yun nga, 1-2 bites, okay na sa akin. Pero kaya ako sinasuggest, or highly sinasuggest na lock in for the first 6 weeks para alam mo yung pakiramdam na naka-deficit ka. Kasi pag kumain ka sa labas, mag-iiba yung pakiramdam. Parang ang bloated ko. Parang busog na busog ako. Parang ganun yung mararamdaman mo kung hindi ka magsistrict sa first 6 weeks. Teka lang. Natulog ulit. Kung hindi ka magsistrict sa first 6 weeks, kunyari hahaluan mo siya ng mga eat out, ganyan, hindi mo alam yung feeling na parang biglang pagkakain ka sa labas, biglang ang bloated ko, parang ang daming MSG, parang ang daming oil nung kinain natin, parang ganun. Ngayon, na 16 weeks in, pag kumain ako, especially sa mga Din Tai Fung, Tim Ho Wan, ganyan, basta yung mga alam ko na mamantika, alam ko, parang uneasy ako. So, anyway, kaya ko siya sinasuggest na lock in for the first 6 weeks para lang alam mo yung difference ng clean eating sa hindi. It's not the pizza, the fries, the donuts, the cakes that will make you gain weight. Kasi pag kumakain ka nun, alam mo sa sarili mo na mataas yun sa calories, alam mo sa sarili mo na mataas yung sugar. So, magiging conscious ka sa next meal mo na, ang taas na kinain ko before, so baka babaan ko or ganyan. It's the little things that add up na hindi mo alam. Kung kunyari, feeling mo, hindi, nag-sandwich lang ako sa mga 400 calories lang yun. Pero yung sandwich mo, pin-repair with butter. Plus ilang calories yun. Akala mo 400 lang. Hindi, nagsalad lang ako. Mayo base yung dressing ng salad mo. So, plus yun na akala mo mga
300 calories lang. Talagang it would add up and it will sneak up on you na akala mo naka 500 calorie deficit ka for the day. Pero nagsalad ka, nagsandwich ka. Wala lang, naka-maintenance ka lang pala. Hindi ka pala naka-deficit. Kaya ako sinasuggest din talaga na prepare your own meals. So, I guess that's it for now for my calorie deficit journey so far. My journey hasn't been perfect, but it's really, really, really life-changing. And if I can do this postpartum, breastfeeding, taking care of my 3 daughters, night shift pa mag-work, I think you can do it and I think you'll be just fine. Just start small but be consistent. Actually, you don't need a lot to start. You just need a kitchen scale, my MyFitnessPal app. Yun lang kailangan nyo to start. If you want to monitor your weight daily, weighing scale. Pero that's all you need. Kasi ako, yung steps ko, nakakount ko, phone lang. Kasi sira na yung watch ko eh. Kasi sa iPhone, may step counter siya. Ilagay ko lang sa pocket ko. Nakakount na yung steps ko for the day. Yun lang muna siguro for my journey so far. If you have any questions, leave them in the comments. You can also send me a message on IG. If you're on your own journey of calorie deficit, share your experience down below. I'd love to read them. I think I'll make a series about my calorie deficit journey. Thank you so much for watching. If you have any questions, leave them down below. If you like this video, please give it a thumbs up. Please subscribe if you haven't already. And I'll see you on the next one. Bye.